Okay, for this episode, let's talk about a power station. Kasi ang dami na ngayong nagbebenta ng power station. Yung meron silang box, tapos merong iba't ibang output. Merong AC, merong DC output. Pero sa tingin ko, yung mga power station is medyo may kamahalan nga lang kasi system na siyang binibenta. Then, yung power station rin is pwede mong i-charge sa outlet or a solar. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please share and na rin tong video kasi dito sa channel natin mag-grow tayo. So, first na gagamitin sa paggawa ng DIY na mga power station is the component is the battery. So, hindi ito sponsored video. So, binili ko to. Ito ay isang gagawa ko ng 12 volts na power system para meron akong pang backup or ilalagay ko to sa sasakyan kung meron akong traveling tapos i-charge ko yung drone. Pwedeng ganito yung ipag-charge ko. Kasi kung bibili ako ng pre-built na power station is medyo may kamahalan nga lang. Mga nasa 30k above. Okay? So, hindi lang ito yung magiging component. So, ito is 12 volts na 50 ampere hour na battery. So, mayroon siyang dalawang terminal. Okay? Tapos, meron na ring reading. Okay? Yun yung kagandahan dito. Bali, pangatlong bili ko na sa kanila yung brand na to, Pony Energy. Aside sa 12 volts, meron na akong 314 ampere hour na battery na gumagamit dito. Then, sa battery, meron kaming tinatawag or itong battery kasi is DC or direct current yung output niya. So, to convert DC to AC, syempre, meron tayong inverter na tinatawag. Yung inverter is ito yung nagko-convert from DC current to AC. Kasi ito, input niya is DC. So, from battery, plus minus, dito siya ilalagay. Tapos, lalabas na siya as AC. So, this is only 100 watts. Pero mas malaki pa yung inverter ko sa battery ko. Actually, kung pwede naman siyang gawin is, bibili ako ng malaking battery para sa ganitong inverter. At sinimulate ko na pure sine wave yung inverter para mas madali. So, pagbili ko pala ng inverter is meron ng kasamang power cable. So, meron color-coded na rin yan. So, red to red, plus to plus. Ganun lang ka-simple yan. So, dito, lagay na natin. Black to black. Tapos, make sure na i-tighten nyo ng maayos para iwas yung spark. Yun yung nakakasira ng spark. Okay? Ganun lang. Wait lang, baliktad. Tapos, dito sa kuha lang ako ng screwdriver. So, make sure na yung battery natin is positive to positive. So, plus, minus. Okay, I'm reading 13.1 volts. So, the same. So, I always connect the negative first. Minsan, okay, make sure tighten. So, may na to, charge. So, make sure, baka mag-spark yan. Oh, see?
So, mag-spark talaga. Kasi may capacitor yan sa loob. Kaya careful talaga sa first connection. So, double checking, plus to plus, minus to minus. Ayan, try natin i-turn on. Oh. Okay. So, first na nag-on. So far, goods naman. Kasi yung ano natin, naka-green. So, meron na rin siyang dito, kita voltage 13 volts. Tapos, bumubuga na siya ng output 0. Then, wala kasing load. Tapos, pure sine wave, wattage. So, tahimik yung inverter natin. So, actually, pamagitan nito, pwede ka na mag-charge ng mobile phone mo dito sa regular charging lang. Try natin regular charge. So may load na, nag-tick na. So try natin i-load. Okay, so yun, charge na yung phone natin. Okay? So, nag-charge na siya. So, it means working yung hybrid inverter. So, sa video na to, hindi ko minention paano ko i-charge yung battery. But meron tayong dalawang option. Number one is to go AC charger. Or meron kasi akong existing na AC charger na 10 amps. So, pwede ko siyang gamitin to charge this battery directly sa outlet. And then, meron rin akong coming na MPPT. That's solar charge controller. So, pwede kong i-charge itong battery through solar. So, example, mobile, lagay ko sa bubungan ng sasakyan yung solar panels, then it will okay na kasi meron siyang charging na. So marami talagang option. Yun yung kagandahan dito. Then ito is AC output yung ginagamit natin dito. Yung meron ring option na pwede kong gawin itong battery i-direct ko ng DC na load. So, mayroon kang DC fan, DC na USB para diretso na instead of charger pa. Ayaw mo na charger. Okay? So, yun yung mga pwede nating gawin. So, at least, ito yung cheapest na nakikita ko. Although, high-end yung mga nabili natin, branded. Well, sa iba, na yan. Medyo may kamahalan rin tong mga ganito. Pero, compare sa pre-built na power station, medyo nakaka-select ka rin ng components. Tapos na-exercise mo yung pagka-electrician mo. Kaya yun yung advantage pag mag-DIY. Alam mo mag-troubleshoot, then upskills na rin. Then like kanina, nag-spark. So yun. Yun yung mga encounter natin. Make sure pala malalaki yung kable na gagamitin natin pagdating dito sa mga ganitong setup. Huwag nyong is-substandard yung gawa nyo pagdating sa DIY na power station. So, help me grow my channel, Anmarshocks Networks, then share and subscribe po if meron kayong natutunan sa video na to. Dito sponsored, Anern, okay na okay. 1,000 watts na inverter. Working. Yeah. Solid build.